Hindi ka pa ba nagsasawa sa paulit-ulit na senaryo tuwing sahod? Yung tipong kakasweldo mo lang pero parang dumadaan lang sa palad mo ang sweldo mo, then balik ka kagad sa zero. Yung feeling na parang magic na bigla na lang nawawala ang perang pinaghirapan mo na walang malinaw na dahilan. Alam mo ba na kahit gaano pa kalaki ang sweldo mo, kung wala ka namang tamang diskarte, palaging mauuwi sa wala ang lahat ng pinagpaguran mo? Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang ilang simpleng diskarte sa pera na dapat mong matutunan. Para hindi lang magstay sa bank account mo ang pera mo, kundi mapalago mo pa ang perang pinaghirapan mo. Kaya ito na, simulan na natin. Una, mag-ipon ka ng pera pero bantayan mo ito laban sa inflation. Tama lang na mag-ipon ka ng cash dahil sabi nga nila, cash is king. Malaking advantage ito lalo na kung may oportunidad na dumating sa'yo. Yun nga lang ay bumababa ang value nito dahil na rin sa kagagawan ng isang penomeno na tinatawag na inflation. Ang inflation ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin o mga serbisyo. For example na lang ay ang pizza na ito na nagkakahalaga ng 100 pesos. Then next year ay tataas ito ng 5% at ang presyo nito ay magiging 105 pesos. Kadalasan ay nangyayari ito sa lahat ng mga bilihin. Kaya kung ang sweldo mo ay di magi-increase ng at least 5% every year, well, ibig sabihin lamang nito ay mas nagiging mahirap ka pa. Pero kung bibigyan ka ng 5% increase sa sweldo mo, ay baliwala din to kasi di rin naman nagbago ang sweldo mo at nakisabay ka lang sa inflation o sa pagtaas ng mga bilihin. Kaya para malabanan ng inflation, dapat ay humingi ka sa boss mo ng increase ng at least 6% pataas sa sweldo mo, which is napaka-imposible naman. Kaya dapat matuto tayo mag-invest ng pera natin, yun nga lang ay di naman lahat ay kaya mag-invest ng pera dahil takot din sila malugi ang perang in-invest nila. Para sa akin, kung gusto mo ng investment na low risk na magbibigay sa iyo ng 6% every year, well, pwede mong ilagay ang pera mo sa Pag-ibig MP2 at sa mga high-yield savings account. Ang Pag-ibig MP2 o MP2 Savings Program ay isang voluntary savings platform para sa mga Pag-ibig Fund members na gusto makaipon at makakuha ng mataas na dividends bilang karagdagan sa kanilang Pag-ibig Fund regular savings. Dito ay pwedeng kumita ang pera mo ng 6 to 7% every year. Para ito sa mga taong naghahanap ng low-risk investment, yun nga lang ang downside nito ay di mo magagamit ang pera mo in case of emergency dahil kailangan mag-mature nito ng 5 taon. Dito papasok ang second option o ang high-yield savings account. Isang magandang example dito ay ang Tonic Time Deposit. Personally ay ginagamit ko ang Tonic Time Deposit kung saan may potential na kumita ang pera ko ng 6% every year. Mas okay ito kaysa ilagay ko ang pera ko sa bangko kung saan kikita lamang ito ng 1% at malaking pagkalugi ito dahil parang pinapatulog ko lang din ang pera ko. Ang diskarte ko dito ay ilalagay ko dito ang aking savings at hahayaan kong kumita ito ng 6% after 6 months. At kung kailangan ko man ng pera ko, then pwede ko namang i-cancel ang time deposit at kunin ang pera para magamit sa ibang bagay. Ang galing, di ba? Ang pangalawa, earn more, not spend less. Ito ang kadalasang problema ng mga taong kumikita lamang below minimum wage. Paano ka makakaipon ng pera kung sakto nga lang ang kinikita mo? Kung umuupa ka ng bahay at may mga anak kang pinag-aaral, anong gastos pa ang dapat mong ibawas sa sweldo mo na kahit calculator ay masisira sa hirap i-compute na maliit mong sweldo? Ang ibig ko sabihin dito ay mas mahalaga na maghanap ng mga paraan upang madagdagan ang iyong kita kaysa sa mga simpleng pagbabawas sa iyong mga gastos. Mas mabuti na mag-focus ka sa pagkakaroon ng karagdagang pinagkukunan ng kita kaysa sa limitahan mo ang iyong gastos at magkakaroon ka rin ng malaking financial flexibility at mas maraming oportunidad. Tandaan na kapag ang tao ay nakafocus lamang sa pagbabawas ng mga gastos nang walang anumang pagbabago sa kanilang kinikita, maaari magdulot ito ng limitasyon sa mga bagay na maaari nilang gawin at makuha. Ang payong ito ay nagsasuggest lamang na hindi lang dapat tayo nakafocus sa pagpapababa ng ating mga gastusin o pagtitipid, kundi mas mainam na palakihin natin ang ating kita para magkaroon tayo ng mas maraming pagkakataon at kakayahan na maabot ang mga pangarap natin sa buhay. Ang pangatlo, gawin mong kakampi ang utang. Di naman maalis sa isip natin mga Pinoy ang umutang. Wala naman masamang umutang basta marunong ka magbayad. Minsan kasi ay nagkakaroon tayo ng mga emergencies at wala tayong choice kundi umutang para masolusyonan ng ating mga financial problems. Kaso nga lang, may mga taong umuutang naman para lang makabili ng bagong iPhone o bagong bag. At kadalasan, out of desperation, ay pinapatulan na rin nila yung mga credit card installment plan para lang mabili yung mga bagay na gusto nila kahit alam naman nila na may mataas na interes ito. Pero bakit ka nga ba uutang kung gagamitin mo lang ito sa luho? Kung pwede mo naman itong gamitin para makagawa pa ng maraming pera. Like, uutang ka para makapagpatayo ng bagong business o uutang ka para makabili ng laptop
para may magamit ka sa iyong freelance service. Maraming tao ang naiipit sa utang at di na rin nila alam kung paano ito sisimulang bayaran dahil na rin sa ginagamit lang nila ito pambili ng mga liabilities nila at hindi mga assets. Ang pang-apat, hanapin ang butas sa bulsa mo at tahiin mo ito. Kung may butas ka sa bulsa mo, hahayaan mo na lang ba ito o tatahiin mo? Siyempre, aayusin mo ito para di mahulog ang pera mo. Ganun din sa finances mo. Kung may expense o gastos ka na patuloy na umuubos sa pera mo, then hanapin mo yung mga bagay na ito at ayusin. Palaging tingnan mabuti ang mga gastos na di naman talaga importante. Alisin mo sa budget mo yung mga bagay na ito. For example, kung madalas kang kumain sa mga fast food dahil tinatamad ka magluto, o kaya naman madalas kang pumunta ng mall dahil pakiramdam mo ay may kailangan kang bilhin kahit wala naman talaga, then ito yung mga bagay na bumubuta sa bulsa mo at kailangan mong ayusin ang mga habit na ito at mag-isip ng mga paraan kung paano makakaiwas sa gastos o maghanap ng murang alternatibo. Pwede kang magluto na lang sa bahay o gumawa ng grocery list bago pumunta sa mall o supermarket para makaiwas sa mga pagbili ng mga bagay na di mo naman talaga kailangan. Ang panglima, isipin palagi ang resale value. Bilang mga tao, marami tayong wants sa buhay natin at madalas ay napapabili tayo ng mga bagay-bagay. Well, okay lang yun pero may isa akong diskarte na ginagawa para ma-maximize ko ang perang ginastos ko. Ayun ay bago ako bumili ng isang bagay, ay iniisip ko muna, magkano ko ba uli mabebenta ang mga bagay na ito kung sakaling di ko na ito kailangan? Ito din ang diskarte na ilang small businesses at mga individuals kaya sila kumikita ng pera sa pamamagitan ng reselling. Yung mga bagay na di na nila ginagamit o nabili lang sa murang halaga ay bebenta uli nila tulad ng mga collectibles na tumataas ang value over time. Sa pamamagitan nito ay nasatisfy na nila ang urge na bumili ng mga bagay na gusto nila at kapag di na nila kailangan, then ibebenta na lang nila. Ang diskarte na ito ay isang magandang idea sa mga taong gustong magsimula ng isang negosyo na walang puhunan. Dahil ang mga bagay na ibebenta mo ay yung mga lumang gamit mo lang o yung mga irinegalo sa iyo noong nakarang Pasko o birthday mo na di mo naman talaga kailangan. Bakit ka manghihinayang na i-convert ang mga bagay na ito into cash at ma-experience mo ang maging isang negosyante sa pamamagitan ng discarding ito? Magkakaroon ka pa ng idea kung ano nga ba ang mga hinahanap ng mga tao kung sakaling maisipan mo magsimula talaga ng isang negosyo. At the end of the day, importante na maging madiskarte ka at alam mo kung paano i-manage at i-handle ang pera mo. Dahil walang ibang may malasakit dito kundi ikaw at kapag naubos ito, ikaw din ang magiging kawawa. So ikaw ba, ano ang diskarte mo sa paghawak ng pera mo para di ito maubos? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.